Mga brother Lou, dito tayo ngayon sa Manila Film Center. Ang pangalan niya na ngayon is Amazing Show na mostly ginagamit siya ng, ng mga LGBTQ para sa mga pageant and shows nila dito. Itong Manila Film Center, tawagin lang natin siyang MFC kasi nabubulol ako bumili siya. So itong MFC, nagsimula siya sa ambitious vision ni Imelda Marcos. Gusto niya na maging Cannes of Asia. So gusto niya yung version noon ng Cannes ay eto, nandito sa Pilipinas. Naging one of the most haunted buildings dito sa buong Pilipinas, itong Manila Film Center. At siya rin ay naging symbol of one of the atrocities of the Marcos regime. Guys, tingin ako ng tingin doon kasi sabi may rumoronda raw dito na pwede akong hulihin. Hindi naman hulihin, pagbawalan. So medyo nagki-keep eye lang ako, sorry hindi ako masyado sa eye contact. With a budget of $25 million or approximately 1.2 billion plus pesos, yun ang budget para dito. Hindi po sasakay. Nai-envision niya or yung model para dito sa teatro dito is yung Pantheon sa Roman. So, yung Pantheon na para siyang in the early 126 AD temple siya. So parang ganun yung design na gustong ma-achieve ni Imelda Marcos. Yun nga, in-start ko ng October 1981 with only 3 months. So ganun siya ka-rush na meron siyang 4,000 mga brother Lou, 4,000 na trabahador working 24/7. Diba? Isipin nyo. So anong nangyari niyan, yung mga taong mga nagtatrabaho dito, may mga pamilya, syempre dito na rin natutulog. Syempre aware naman kayo, siguro pag may nakikita kayo mga construction, may mga barracks yan eh. So iba dito na pinapatuloy yung pamilya kasi 24/7 nga na wino-work to parang umabot doon sa Film Fest. Yung trabaho na dapat na 6 na linggo or 1 month and 2 weeks ay ginawa lang ng 3 araw. 3 effing days, mga brother Lou. So dahil sa sobrang rush nito, ayun, doon na nagsimula yung trahedya. Yun. Sabi nga ng mga tatanda, mga brother Lou, lahat ng minamadan nalilegend, which is true. So ayun, namarkahan tayo dahil dito sa kaganapan na to, which is sad. So masasabi natin na yun yung ultimate tragedy or one of the ultimate tragedy which remains shrouded in mystery after this year. So masasabi rin natin na ito or lugar na to Philippines largest tomb. November 17, 1981 at around 3 AM. So considered na Devil's Hour dito sa Pilipinas. So yung scaffolding ng upper floor ng Manila Film Center ay gumuho. At dahil doon maraming taong or maraming trabahador na nadaganan, natapunan, some of the workers were impaled, nadaganan ng mga rubbles at nadaganan din or natapunan ng quick drying cement from the waist down. So isipin nyo, nadaganan nga ng quick drying cement. So syempre, yun nga, nandun na sa word quick drying. So according to legend, nung nalaman yun, after 10 hours pa bago pinapasok ang official rescuers, present officials. So yun, ang nag-rescue lang mga oras na yun gumuho is yung kung sino lang yung mga tao dito. Ang masasabi sa legend ay tinatalang 168 na tao lang ang namatay, pero according sa mga tao na involved dito sa tragic theater ay mahigit 300 people ang nadaganan. So magandang araw Mang Ruben. So yun nga ho. Magandang araw din naman. Ano hong masasabi nyo dito sa Manila Film Center, which is na yung amazing show? Ang masasabi ko sa lugar na ito isang
isang lugar na nagpaparamdam sa mga taong namayapa na hindi nabigyan ng hustisya. Ano ho bang masasabi nyo dito sa, yung mga nagpaparamdam ho ba? Ano ho ba yung mga storya, yung mga sinasabi nyo sa akin kanina? Ang lumalabas rito sa lugar na ito ay yung mga namatay na hindi nabigyan ng hustisya. Madaling araw, sila ay gumagala. Usually, yung mga kanyang kaluluwa ay humingi ng katarungan. Kaya hanggang sa ngayon, ilang dekada na wala silang katarungan. Yun ang kanilang hiningi sa kanilang pang-spiritual na nawawala sila dito sa lupa. Mga madaling araw, tahimik yung tao. Yan sila gumagala. Pero yung iba hindi nakakita, pero yung tao pinakakitaan, yun ang nakakita lang. Pero wala pa naman ho kayong ma-experience o naramdaman o nakakita dito sa lugar na to, sa tagal nyo na. Dito, pag dumadaan ako papuntang dagat, meron maingay sa isang lugar, pero wala naman tao. At nakakilapot. Ano yung mga ingay o mga boses na naririnig Oo, dito? boses at saka yapak ng tao. Yapak ho ng tao. Yapak ng tao. Na isang araw, isang umaga, naglilinis sa kanyang busing yung kanyang kutsi. May tao, akala niyang busing niya, yung pala, walang ulo, tao nasa loob ng kanyang kutsi. Nakakatakot. Nakakatakot nga yung Oo, nakakatakot. Kasi yung mga kaluluwa, sir, na tulad ng halimbawa, napapas lang, na walang hustisya, kahit ilang dekada na yun, manatili pa rin humingi siya ng katarungan sa kanyang buhay, ibang espiritual. Opo. Kasi nga ho, Yun. opo. Naniniwala naman ho tayo doon. Maraming salamat ho sa oras, Mang Ruben. Maraming salamat. Sir, maraming salamat din. Sige ho. So yun, medyo may bumati na sa akin kanina din nag-explain. According to legend, sabi na First Lady Imelda Marcos na pinaniniwalaan niyang madedelay lang yung project. So kailangan talaga umabot. So sadly, parang the show must go on. In order niya yung supervisor na which is si Benny Benitez na ituloy yung project na i-pour lang daw yung semento dun sa gumuhong part, which is may mga tao daw na nadaganan pa na hindi fully na rescue. According also sa legend, meron daw may mga unseen footage. Sadly, ni-research ko yun pero wala na yung website daw na din yung video sa YouTube, wala na rin. So sabi dun sa na-research ko is meron daw isang tao na nadaganan. Yung mga tao, yung mga rescuers, kinakantahan siya ng Christmas songs para lang malibang siya or to keep him awake. Yun, kaso sadly after hours and hours na pag-ano sa kanya wala, namatay na siya. So nung natanggal na siya dun sa rubble or sa pagkakasimento is wala, namatay din siya. Sad yung nangyari sa so pinaniniwalaan din to na curse dahil dun sa nangyari. After ilang months na buo yung Manila Film Center, namatay si Benny Benitez sa isang tragic accident. Pinaniniwalaan ng mga supernatural expert na si Benny Benitez ay hawak or yung kaluluwa niya ay hawak ng mga tao na nadaganan dito sa Manila. Ang creepy, diba? So, ako, fan ako or naniniwala ako sa mga supernatural. Pag tinanong niyo ako kung naniniwala ako sa ghost, kaya nga ako gumagawa nito. Sadly, hindi ako makapasok pandemic reasons. So, kasi ang hirap kumuha ng permit. Medyo magulo parang hindi ko alam kung sa tamang direkta. Pero at least
lesson learned at least alam sa mga susunod kong episode alam ko na kung ano yung mga tamang gagawin para makapasok tayo. Pero babalikan natin to. Siguro magkakaroon tayo ng part 2 para ma-visit siya sa loob. Kasi mababait kami ako, matitig kami yung mga tao. Sabi nga nila, i-tutor nila ako ng maayos kung meron lang daw akong permit. Ayun, sadly hindi. Na-appreciate ko rin sabi ko, sir, baka pwede kahit dyan lang ako, mag-shoot lang ako, hindi raw kasi mapapagalitan ka na kasi. So ayun, maraming salamat sa panonood na itong horror special natin. Feeling ko hindi lang feeling ko, gagawa pa tayo ng mga ganito, hindi lang porket Halloween gagawa tayo, no? Kasi gusto ko yung mga ganitong bagay talaga, yung mga horror ng ganyan. Though, takot ako sa mga ganyan din, pero wala what doesn't kill you makes you stronger, sabi nga. Saka syempre, labanan din natin yung mga bagay na kinatatakot. For me, medyo takot ako dito, kaya nga nagpula ako, nag-research. Yun nga, pawis na ako kasi ang init din dito sa area na to. So yeah, sana nagustuhan nyo itong Halloween na episode na to. And yeah, maraming salamat mga Brother Lou. Alam ko, sarado yung mga sementeryo ngayon. Tamang tirik na lang muna tayo ng kandila at tamang dasal para sa ating mga kamag-anak na maalam na sa atin. At ayun, maraming salamat ulit sa pag-nood nito. Nag-enjoy ako dito kasi put some time and effort talaga dito. Gusto ko talaga to So, hope to see you again mga Brother Lou. Maraming salamat and yeah, sana tayo mag-shot ulit.